na mawawala ng kita dahil nga po sa masamang panahon. At nasa kabilang linya si Sir Rocky Quilion. Rocky, welcome to the program. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Ayun. Sir, eto, syempre, kamusta ho ang ating mga mangingisda, lalo ho ngayon na sunod-sunod po ang sama ng panahon? Bali po, nagtatanim po ang mga mangingisda natin ngayon. Seryoso? Yun lang po ang alternatibo natin po ngayon kasi habagat po, mahirap po talaga ang buhay sa laot. Oho. Ang nakakatakot din po yung kidlat, ang lalakas na kidlat. Oho. May mga kasama na kasi kami mga isda na tinamaan din ng kidlat sa laot kaya nagdadalawang isip na silang papalaot. Oh, I see. Dahil sa habagat, opo. Now, Karaki, ito, mapag-usapan ho natin. Simula ho nung kailan nung tayo po ay nakaranas ng ganito na talagang mahirap pumalaot? Hello po. Hello, Karaki. Naririnig niyo ho ba ako? Opo. Simula ho nung kailan nang tayo'y nahirapang pumalaot dahil sa sama ng panahon? Mga kailan po ito nagsimula? By May na po. Pagpasok na po ng May. Oh, nung May. So, nung simula ho nung Mayo, sa loob ho ng isang linggo, nakakailang biyahe na lang po ang ating mga mangingisda? Bali, madalang po. Bali yung isang linggo, hindi makaisa, hindi sila makabiyahe. Oh, so talagang so talagang pahirapan po. Now, Karaki, ngayon sa issue ng mga mangingisdang hindi makapagpalaot dahil sa sama ng panahon, sa tingin niyo po ba malaki ang magiging epekto nito sa supply ng isda? Ay, opo. Oho. Kasi po, number one po, maasa po mga mangingisda ng mga mamamayan natin sa isda. Oho. Dahil po medyo mura. Oho. Opo. So aasahan ho natin, darating yung time, magmamahal din po ang presyo ng isda. Opo, kasi mahirap po kasi mangisda. Yung iba nagpipilit, kaya lang yung iba nadidisgrasya pa. Oho. Ano ho yung pinakamatinding report ng disgrasya ang narinig nyo na may kinalaman sa ating mga mangingisdang pumapalaot? Karamihan po kasi yung mga naabutan ng mga masamang panahon sa laot. Oho. Talagang totally talaga, nawawas out sila. Okay. So talagang wala talaga na iuuwi nang dahil ho talaga sa sama ng panahon? Opo, wala po talaga. Okay. Siyempre, masama ng panahon. Hindi na sila makapangisda, hindi na sila makapag-concentrate kasi nagkikipagbuno na sila sa alon. Okay. So ngayon talaga malakas ang alon, ano ho, Karaki? Opo. Dahil po sa habagat. Okay. Now, kung kayo po ang tatanungin ngayon, ano pa po ba yung mga hinanaing ninyo na sana po ay matugunan ng ating mga kasama sa gobyerno para matulungan itong mga mangingisda na walang kinikita ho ngayon? Yan po sana yung sinasabi natin na mabigyan po kami ng ayuda. Oho. Kasi talagang hindi po kami nakakapangisda. Kaya lang, ang ginagawa po namin ngayon talaga, ang alternatibo namin pansamantala, yung magtanim. Oho. Opo, meron nga kaming tinatamnan dito, didimulis naman kami. Okay. Opo. So halos wala talagang pinagkakakitaan ngayon ng mga mangingisda? Ay, opo. Okay. Wala po talaga. So simula ho nung Mayo, sabihin na natin makapagpalaot ang ating mga mangingisda, magkano ang nawawala na kita ng isang mangingisda every time na hindi ho siya makapagpalaot? Ay, malaki rin po. Mga inaabot ho ng magkano, Karaki? Ay, bali, ang pinakamababa nila, 2,000, more or less. Oho. Opo. So yun ho nawawala sa isang sa isang mangingisda every time na hindi po makapagpalaot ang isang mangingisda. Opo, yun po. Wow, okay, malaki pala ha. Malaki rin po ang nawawalang kita ng ating mga mangingisda. Now, bukod pa ho doon, Karaki, syempre, kayo ho ba ay natutulungan din po ng mga LGU natin, especially doon sa mga, alam naman ho natin, iba't ibang mga LGU ang number one na malalapitan ho ng ating mga mangingisda. Kayo ho ba ay natutulungan din po ng mga local government units po? Pansamantala po ngayon, hindi pa po. Okay. Bakit talagang sikap talaga po, nagtitingin po kami ng alternatibo namin para mabuhay.
Okay. Opo. So Kaya nga talagang po, pahirapan. tatanim kami ngayon ng mga halaman na pwede naming harbisin, katulad ng kamuting kahoy, Mhm. kamuti, yung mga putbiring talaga. Mhm. Opo. Kamusta naman po ang mga pamilya ng ating mga mangingisda, Rocky? Ay talagang, higpit sinturon po. Mhm. Dahil talagang ano ho talaga, pahirapan Opo. po ang kita. Okay. So Pahirapan po talaga. Rocky, kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng mensahe sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa mga kinauukulan, ano ho Opo. mensahe nyo sa ating mga kasama sa gobyerno ho? Bali, nananawagan po ako sa gobyerno natin na sana lingapin din nila kami na mga mangingisda. Mhm. Kasi yan po kasi yung hanap buhay na talaga namin, yung mag-produce ng isda para sa mga mamamayan. Mhm. Opo, tulungan sana kami ng gobyerno natin. Hindi lang po yung mga iba lang po yung mga nakikita nila. Kami mga maliit na mangingisda nagsasuffer din po dahil po sa habagat. Oho. So sa tingin ninyo, kailan nyo nakikita na medyo magno-normalize? Makakapagpalaot ng usually? Bali, ang pagbabago kasi ng klima ng panahon, by November na po, kaya lang mag-umpisa man na ng amihan. Mhm. Malakas din ang alon nun. Ayo po, yan naman po yung kalaban namin, amihan. Oho. Opo. Marami kasi sa mga kapwa namin mga isda rito, nawawala sa dahil sa amihan Okay. Opo. Hindi ho ba kailangan na tulungan din ho tayo ng ating pamahalaan na mabigyan ng mas magagandang mga bangka? Yung tipong kayang lumaban dito sa sama ng panahon. Meron ba mga ganyan kagaya ng sa mga malalaking mga kumpanya na pwedeng yun din ang gawin sa inyo sa tingin nyo? Okay naman po yun. Kaya lang, siyempre, pag masamang panahon, hindi po kami... Hindi talaga kaya. Ang Coast Guard, opo. Oho. Ang Coast Guard kasi po, kaya kung lampas ka na sa 5 gross tonnage ng bangka, hindi ka na pwedeng lalaot pag hindi ka mag-log-in, mag-log out. Oho. Siyempre, para rin Opo, hindi ka papayagan ng Coast Guard. Opo. Okay. So anyway, Rocky, maraming salamat ho sa oras na ibinigay niyo po sa amin at kayo po'y mag-iingat at sana may makarinig din po dito sa ating pag-uusap dahil alam naman ho natin, marami rin ho sa ating mga mangingisda ang talagang nangangailangan ho ng kita para hindi lang ho makapaghatid ng isda sa ating mga mamamayan but syempre para sa kita rin para sa kanilang pamilya. So anyways, Rocky, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, mabuhay ang pamalakaya. Salamat po sa oras. Maraming salamat din po. Ayan po si Rocky Quilion, isa sa mga miyembro